That one particular verse in chapter 10, verse 12, in the book of 1 Corinthians. 10, And I would like to hear from you, why Paul, bakit po sinabi ni Paul yung ganung mga salita? Pakita nga, pakibasa nga. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Unang Corinto, Kapitulo 10, versikulo 12. Sa nakaunang Corinto, Bisaya na. Sinong Bisaya dito? Wala no. Lagi. Anong verse? Kasabot man, kasabot. Anong verse, Pastor? 12. 10, 12. As the body. 1 Corinthians chapter 10. So, if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. Okay. Ano yun? May warning ano? Yes. Bakit kaya? Ano sa tingin niyo? Why Paul gave that warning to all Christians? Bakit kaya? Apay nga ta. Nga adadjay baktar, adadjay warning di Paul kadatay amin na Christian. Bakit kaya? Anong tingin niyo? Gusto ko makarinig. Wala. Nahihiya kayo sa akin eh. Mabait ako, hindi ko nangangain ng tao. Sino ba yan ako? Okay po. Ito, sasabihin ko na. Kasi dahil sa dami ng bilang mga Kristiyano, tayo punong-puno talaga ng pagsubok eh. Napapaligiran tayo ng temptations, napapaligiran tayo ng pagsubok. At ang sabi ng Bible, sa bigat ng panahon, sa bigat ng mga pagsubok, in 1 Timothy chapter 4, verse 1, some or many will abandon the faith. No? Susuko, marami yung susuko sa pananampalataya dahil sa dami ng pagsubok. The second thing na nakikita natin dito, yung sinasabi po ng iba na once saved, always saved. It is not true. Hindi yun totoo. There is always the tendency for a Christian to fall from the grace, to fall from faith. Dahil nga kung minsan sa sobrang pagsubok, di ba, nararamdaman natin yan eh. Iba na yung mga mukhang nakita ko ngayon nung maybe 2 decades ago na naririto ako sa Hong Kong. Lagi ako nun eh. So iba-iba na yung mga mukhang nakikita ko. At nakikita ko din, babalitaan ko, marami na yung matras sa pananampalataya. Why? Dahil sa pagsubok. So pag sinabi po kasi nun nga, kaya nga ang sabi, may warning si Apostle Peter doon sa 2 Peter. Chapter 3, verse 17, no? Mag-ingat kayo na hindi kayo mahulog sa inyong secured na posisyon. Ibig sabihin, talagang may posibilidad. Pangalawa, sabi ni John sa second book ni John, verse 8, sabi niya, mag-ingat kayo, baka mawala yung inyong pinagpaguran. Yung mga ganon, yung mga bagay na ito, ang sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 10:12, lest if anyone thinks na he is standing firm, take or beware, he may fall. Baka bumagsak siya. Ngayon ang tanong ko, paano mo ba malalaman sa iyong sarili na nandun ka sa punto na maaaring, o sino ba yung mga taong maaaring binibigyan ng warning na ito? Sa inyong tingin, anong anyang pagginasinan nga di tao kahit kasla ganda ni nga matnag iti pa ka tinakarbaha? Iulit. When you take pride of your work. Okay, sino ba po? Whenever or the moment you feel sa pagnahon na inyong naramdaman na naan-anay kan, kumpleto na, parang nararamdaman mo, okay na yung pananampalataya ko. Di ba? Kasi meron ganun din, experience namin to sa Jensen, pagka prayer meeting, magtatanong yung isang matandang Christian doon, sabi niya, may tao na ba? Kapilya, sabi ko, wala pa po. Hindi na lang muna tayo kasi ganun din mo lang maririnig ko eh. Kapag ang tao nagsabi ng ganyan, may tendency pahulog na siya. MBS na, Pastor. Masyadong bilib sa sarili. Masyadong bilib sa sarili. Yes. Yung ba preaching ko doon? Hindi ako. Yun po eh. Minsan may ganung mga tao eh. Akala nila sa tagal ng pananampalataya nila, okay na po.
hindi na ako magigiba, hindi na ako matutumba. That is where Paul said, take heed. Beware, mag-ingat ka, baka yun ang ibabagsak mo na. Kasi kung minsan, pagka yung kalmado na tayo sa atin, biglang merong bagyong darating eh. No, biglang merong bagyong darating. Kaya dapat, ang sabi pala sa atin, huwag tayong mag-isip na inabot na natin. We should have that attitude of the Apostle Paul. Sabi niya ano yun? Not that I have already attained. Sa dami ng ginawa ni Paul, ang dami niyang accomplishment, sinabi pa rin niya, hindi ko pa naaabot. Saan ko pa yung nagungutan? Pero kaya nga, dahil hindi pa rin niya naaabot, ano sabi niya? This one thing I do, I press on toward the mark. Yung po yung ugali ng isang tao, ng isang Kristiyano, na kailanman talaga hindi siya nagkakasya doon sa he is not complacent, yung tinatawag natin, okay na to eh. Minsan doon nahuhulog ang mga tao yung okay na ko. Oh, pagka yung nararamdaman mong medyo tinatamad ka na sa pag-attend ng mga fellowship, palatandaan na yan na kinakailangan magbigyan ng warning. No? Pagka nararamdaman mong mas pinibigyan mo na ng panahon yung TikTok kaysa magbasa ka ng Bible, panahon na yan. Panahon na yan, sinasabi na, nagwa-warning. Parang napapakita mo na satisfied ka na kasi akala mo okay ka na. So, marami pa tinamaan. Walang TikTok dito, K-drama, pastor. Ano nandito? K-drama. Reels. Okay. Alala kayo. Ano mang bagay na maaaring mas binibigyan mo ng pahalaga ano yan? Higit sa iyong relasyon sa Panginoon, palatandaan ng unti-unti ka nang kailangan ng warning. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Sabi niyo po, huwag tayong mag-isip na kung minsan yung meron tayong self-righteous attitude na para talagang matuwid na tayo. Tandaan po natin pagka ganun, doon pumapasok ang kaaway. Kapag ang isang Kristiyani nagsabi sa kanya I have enough, okay na ako, hindi na ako matutumba, diyan papapasukin ni Satanas. Kaya sabi ni Paul, mag-ingat tayo, baka tayo ay mahulog. Papaano daw natin itong iingatan? No, papaano nga ba? Tingnan niyo yung 2 Peter 3:18. Memorize niyo to, no? 2 Peter 3:18. Sabihin niyo yung una, pastor, parang memorize namin. First word. 2 Peter 3:18. Yan. Parang memorize niyo. But grow. Basta ibasa yung 17, unahin mo. Kailangan nyo palang unahan, yan, no? 2 Peter 3. 17, unahin yung 17. 3:17-18. First Peter. 2 Peter 3:17-18. Yun. Meron warning eh. No? Tandaan po natin, nung nakaraang taon, maraming pagsubok na dumaan sa buhay nito. Ngayong taon, ito, hindi po ako nananakot, pero this is the reality. Nung nakaraang taon, sinubukan tayo ni Satanas na alisin tayo sa pananampalataya. Hindi siya nagtagumpay eh. Hindi siya nagtagumpay. Tandaan po ninyo, the more, lalo po siyang mag-i-exert ng effort para kayo bagsak sa taon niya. The more, ha? Nakita ang tibay nito nung nakaraang taon, ha? Subukan ko nga ngayon. Di ba? O, sinubukan na nga yung isa dyan, nahak na nga eh. Nahak na nga. No, di ba? Ang dami niyang plano sa buhay, ang dami niyang project, bilang hinak ng tao yung kanyang account. O, hindi yung sa project niya, napunta dun sa mabait na tao. Hindi lang yun, marami. Kaya nga sabi, gano'n, pag-ingatan ninyo itong mga lawless men, na kayo'y aakayin sa isang alisin kayo secure position. So the remedy there is grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Okay, pakinig ako mula sa inyo. Anong ibig sabihin nun? Lumago kayo sa biyaya at sa kaalaman ng ating Panginoong Jesucristo. Anybody? The more na gumaganda yung pagsisigil, mas lalo
Thank you. Okay, meron po po. Anong naintindihan yun? Nang ay kayo, hindi parabol, hindi pa nakaubo, ito yung susunod. Lumago kayo sa biya. Ano yung sabihin nun? Sinabi na dun eh. Ano yan? Kapag kasi rooted tayo eh, mahirap ka kapag kasi rooted ka sa Tama yun. Pero kung minsan, merong rooted na akala na okay na eh. So tama yung sinabi mo. The more you feel you are growing, the more you have to exert more effort. Para nun. Kasi yun naman actually ang purpose, ang aim ng mga preachings eh. Sabi niya dun sa Colossians 1:28, the reason I preach Christ is to present everyone mature in Christ. Yun ang purpose ng mga pagtuturo, ng mga pag-aaral natin na ang bawat isa. So hanggat hindi natin nararating yung maturity, dapat the more na tayo magsusubika. Kasi ka, no natal na kanod tinadanog, kasla, yun, no natal na di pa nagyan, okay na eh, pero biglang-bigla pala may bagyong dumarating. So habang ayun ang panlaban natin, no? Gusto ko lang, siguro, hindi ko alam kung maimiguan ko to, pero side effect, the only way for you to grow in the knowledge and in the grace of Jesus, open your Bible. Ang paglagong Kristiyano po, hindi nadadala sa sistema. Gusto kong bigyan ng tindihan. Kaya be careful of what you hear sa mga television, sa internet na nababasa ninyo about spiritual growth. They are saying, these people are saying through going through a process, you will grow spiritually. It's a lie. Kasinungalingan po yun. Kasi ang Bible lang, ang salita ng Diyos lang, ang magbibigay sa atin ng tunay na kalusugan para sa paglagong spiritual. Sabi nga ng 2 Peter 2:2, desire the spiritual milk for your food. Yung pagkain spiritual ng ating mga kaluluwa, yun ang dapat laging ipilisan. No? So, dahil ang Bible po, kumpleto pagdating sa spiritual growth. Ano sinabi ng 2 Timothy? Chapter 3, verses 16 and 17. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos para magamit. Sinasabi na niya, Pastor. Ano yun? Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na magagamit sa pagtutuwid, pagsasalansan, pag-aaral. Tinatanong ako. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable, kapakinabangan sa pagtuturo for doctrine, for reproof, for correction, for instruction to righteousness. What's the purpose? So that the man of God may be thoroughly furnished into all good works. Yun ang purpose eh. So everything, nariyan ang nandito na. Minsan nilalagyan ng mga tinatawag nating yung mga rikado ng iba't ibang tao. Itong gamitin yung sistema, itong gamitin yung sapat the airline. So huwag kayong madadala doon sa kasabihang lumago ako sa aking pananampalataya kasi dumaan ako sa isang sistema. Lalago ka lang sa pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Lalago ka lang doon. So ang Panginoon sabi